So yun na nga, natapos na ang unang week ng PBA Governors Cup at nakita natin, or at least nagkaroon na tayo ng idea kung paano ni-utilize ng mga teams ang 4-point shot. And based sa ating computation, in that week, kung saan 12 games ang nilaro, 138 attempts from the 4-point line ng mga teams and only 30 were converted. So kung kukompute mo yun, kuha ka ng calculator or kung marunong kang mag-divide, it's 21.7%. At medyo mababa ang percentage. Siguro understandably dahil yung layo nga nung area na yun, which is 27 feet. Kung titingnan, mostly yung teams very conservative kung paano nila titira dun sa area na yun. Sometimes they would use it to attract the defense and go for the mga malalapit na area, which is kung di medium range, 3-point shot, or drive to the basket. Kaya may mga teams na hindi ganun karami ang tinitira. Like for example, ang Rain or Shine, which is through 2 games, 7 attempts lang ang binato nila from that spot and made just 1 courtesy of Andre Karakot dun sa panalo nila sa Candon Ilocos Sur against Ginebra. On the flip side, meron namang may 2 teams na talagang ang dami nilang binato. Like Blackwater, 3 of 18 lang sila. And karamihan doon ang galing doon sa import nila si Ricky Lido na pinalitan na nila. He missed all 7 shots. And Phoenix, which is 4 of 18. Dahil tumira sila ng 12 last Sunday in a loss to NLEX. So may mga teams na rin na opt to go for more dun sa average ng mga teams per game. Ang average attempt is naglalaro na yung average per team sa at least 5 per ball game, and ang average din around 1.5 yung naipapasok. So regardless kung madaming tinitira or konti tinitira ng isang team, ay di naman kaagad sila yung basta tira na lang. They still use the 4-point shot as an option kung may pagkakataon or out of desperation kailangan nilang tumira kung humabol sila sa dulo. And after the first week, kung in-expect natin ang mag-stand out dyan sa 4-point shot na yan, si Paul Lee or Robert Bolick, nagkakamali tayo dahil so far yung dalawa, tig-isa pa lang nagagawa. Paul Lee 1 of 3, si Bolick 1 of 6. Actually si Bolick may airball pa siya nung last game nila against Phoenix. But ngayon, ang pinakamarami in terms of locals, si Jerican Missy. He made all 3 against Converge. Actually, doon sa game na yun, first quarter, naka-back-to-back siya. And it's a good thing para kay Ann Missy na is taking advantage itong playing time, itong increased playing time na nakukuha niya. Lalo na yung Magnolia, tinay nila si Gio Lalon sa Northport nung off-season. And sa 2 games sa Magnolia, ang starter siya. Both games. Hindi pa natin narinig si Coach Tito Pictolero about this, but siguro may possibility na isa rin sa reason ba't siya nag-i-start ay dahil dun sa 4-point area na kayang-kayang i-shoot ni Ann Missy. Nung nag-decide ang PBA na i-add tong 4-point shot, ay yung intent nila was to quote-unquote innovate and to also attract the audience. So far, sa nakikita natin sa attendance sa mga games, talagang there's still work to be done. But again, there are fans na nagsasabi na hindi ito ang long-term solution para sa PBA and you would rather see yung parity ay maayos. May mga ibang fans din naman na willing sila and nasa wait-and-see approach sila kung talaga mag-work ito. So yun na nga. Salamat po sa mga nanood at nakinig dito sa latest na talakayan natin. Like and subscribe sa aking channel dito sa YouTube. Mga pinopost tayong videos. Pag nasa PBA tayo nagko-cover. Mga interviews, minsan behind the scenes. Isa pa, basahin nyo po ako sa Philippine Daily Inquirer everyday. May mga sinusulat tayo about sa PBA. So again, thank you for watching.